kilala nyo yan? Boom! Oh. Okay, ayan. Ay, ano ba yan? Wait lang. So, ito mga kaiksena, ito ang tinatawag na vlogger. Ito yung sinasabing labandera. Hindi ko minamalit yung labandera, kaka-proud nga yun eh. Kaya lang, pag labandera ka, naglilinis ka nga ng damit, di ba? Pinapalinis mo, pinapaputi mo, pinapabango mo. Kaya lang, siya rin yung tinatawag na hindi naliligo. Aray ko! Ito may tsura, di ba? Parang hindi naliligo talaga eh. So, ito mga kaiksena, pakinggan natin tong patawan nila. Kailang, Tay Kami Naman campaign. Pakinggan natin sasabihin niya, ha? Kasi nakakatawa talaga eh. Kaya ang gulo-gulo ng bansa sa mga ganitong klaseng mga didilis na mga loko-loko eh. Play mo direct. Yung ginawa kay PRRD, marami tayong magtatanggol sa kanya. Ulol! Boom! Wag nyo kaming idamay dyan ha. Kayo-kayo lang yan. Bukod sa hindi ka naliligo, wag mo kaming idamay. Wag mo i-generalize lahat ng Pilipino, mga kababayan. Sabihin mo, mga kapwa ko, didilis, ganon. Aray ko! Wag mong nilalahat eh. Okay? Ulitin mo, direct. Saan ba nagsimula? Dito. Yung ginawa kay PRRD, marami tayong magtatanggol sa kanya. May magsisignature campaign sa kanya. May tatayo para sa kanya. Oo, siya yun. Pag hinayaan natin na walang gagawin ang ating gobyerno para kay PRRD, Bakit? Anong gagawin ng gobyerno? Parang ang tanga-tanga talaga nito. Sa totoo lang. Di ba, Ma'am Diana Brainard? Ang engot. Di ba? Anong gagawin ng gobyerno? Tayo nga ay sumusunod lamang doon sa naging commitment nung tayo ay nasa ICC o tayo ay miyembro. Di ba? At lagi mo tatandaan, oy, di naliligo. Kung merong ngang mali sa ginawa na pag-surrender kay Digong, di sana, tawag dito, gumawa na ng paraan yung Supreme Court. Wala kasing nilabag kasi sinunod yung nasa batas. Sinunod kung ano yung tama. 'Di ba? Huwag nyo kasing ipilit yun sa inyong kidnap. Tang-inumin yung bobobo nyo talaga eh. Saan ka nakakita ng kidnap eh? Naka-televise. Saan ka nakakita ng kidnap? Alam ng buong Pilipinas, ng buong mundo. Aray ko! Meron bang kidnap? Ganun? Oh, tanga eh. No? Oh. sino ang pipigil pag ikaw ang nawala? Bakit? Sige, pagpalagay na natin. Sa tingin mo gagawin ko yung ginawa ni Digong bilang isang Pilipino? Di na, uy! Si Digong lang ang gumawa niyan. 'Di ba? Ano ka ba? Mangungonsensya ka pa. Ikaw, sino ang pipigil pag ikaw ang ginala sa ibang bansa kagaya ni Digong? Ha? Bakit? Ni barangay captain nga walang balak tumakbo eh. Sabi mo pa kami, wag mong gamitin yung ibang tao. Ito naman kaya talaga hindi ka nakakapasa bilang abogada eh. Kaya bar planker ang tawag sa'yo ng ibang mga bumabanat sa'yo eh. Kasi ito naman yung utak mo. Kung ako sa'yo, mag-tong it ka na lang. Easy. Diba? Kidnap, may warrant of arrest. Naku talaga tong mga didilis talaga. May tupak talaga to eh. Oh. Pag ang pamilya mo ang nawala, Bakit nga mawawala yung pamilya ko? Magpapatukhang din ba sila? Di ba? Bakit ka kukunin ng iba bansa kung wala ka namang ginawa? Tanga-tanga talaga, oh. Aray ko! Drama pa, morte. Siguro mahal. Ang alin? Ang bigayan. Ang pamasahe. Grabe, oh. Drama pati. Kulang. Kailangan umiyak ka. walang magsisignature campaign para sa inyo. Wow! Isi-signature campaign. Mag-a-act halimbawa na lang, kunin natin yung argumento niya, Nosferatu. Halimbawa na lang, sige. Ako na individual. Tapos, BBM vlogger ako. Halimbawa na, ganyan ako. Ako isi-signature campaign nyo? Sa totoo? Tang-inumin nyo.
Signature campaign my ass. 'Di ba? O kayo lang ang tanga na gumawa ng signature campaign kahit alam nyo walang kwenta yan, walang silbi yan. Aray ko. 'Di ba? Kahit sa inyo dali lupalop yung pirma nyo, nagsayang lang kayo kasi may bayad ba kayo? Boom! Diyos ko, kakaloka naman talaga. Oh, daming tanga. 'Di ba? O sige, halimbawa, hindi na lang ako. Halimbawa, yung kasamahan nyo kunyari na vlogger, sa tingin nyo, ipangangampanya nyo ng signature campaign yun? Ano ibibigay nyo sa inyong pondo? Sasabihin nyo, kayo-kayo lang yan? Inumin nyo ulit, walang pondo kayo? Yun nga lang tawag dito, EDSA rally nyo, magkano pondo nyo, yung kunukunong EDSA rally nyo, yan pa kaya? Hello? 'Di ba? Sus, tigilan nyo kami na walang kagagahan nyo rin eh. Pagka kayo ang kinidnap ng gobyernong ito, Bakit nga kami kikidnapin ng gobyerno? Hindi kami si Digong, wala kaming tinukhang, wala kaming pa-reward system, wala kaming ginagawang pagpatay. Bakit kami kikidnapin? Unless si Sara, pag pinakidnap kami. Boom! Diba? Direct live na yung ICC. Bala kayo kung sino manood doon, basta kasi ito lang yung time ko para makapag-live eh. Kaya sinasamantala ko. Kung feel nyo manood ng ICC hearing, go ahead lang, i-replay nyo na lang ako. Naintindihan ko yan. Pero susumpa ako kayo. Charot. tuloy-tuloy po ang signature campaign. Ilan lang yan? 100, ilan lang ang napapirma nyo? 160 plus? 1,000? Akala ko ba 32 o 16 million kay Digong nung kampanya niya? O gawin na natin 32 million. Asa na yan? Boom! Direct yung OFW. O sige, yung kalahati OFW. Boom! Asa na yung lintik na mga pirma na dito sa Pilipinas? Inumin nyo naman, oh. Kasi maraming mga pro-BBM at pro-government o Maka-Marcos ang na parte ng 32 million ni Sara o yung 16 million man ni Digong. Tingnan mo nga, naka 162,000 lang kayo. Correct me if I don't know the exact number, but that's what I heard about. Diba? Tigil-tigilan mo kami. Diyos ko. Alam mo girl, payo ko sa'yo huwag kang magbablock kasi hindi bagay sa'yo yung black. Nagmumukha kang mabaho lalo. Diba? At inaasahan po namin na mga kababayan namin na hindi pa nakakapirma ay sasama sa atin. Kailan? Kayo na lang yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Para manindigan, ito ay hindi lang para kay PRRD, ito ay para sa kinabukasan ng lahat ng kapamilya natin at ng mahal natin sa buhay. Lolo mo. Si PRRD, sikat siya, mahal siya ng mga Pilipino. Ulol, ano lahat ng mga Pilipino? Wag mo kaming idamay dyan. Tigil-tigilan niyo ang kahibangan nyo. Diyos ko po. At excuse me, again pansin nyo ngayong araw na to. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, patindi ng patindi yung mga magiging pasabog at mga kumakalat sa social media. Nangyayari na. 'Di ba? Tuloy natin. Yung ginawa kay PRRD, marami tayong magtatanggol sa kanya. Marami, ilan lang nga kayo. Ano marami? Di nga kayo makapagpatalsik ng presidente, di ba? Hindi nga kayo maka-1,000 eh. Kung hindi pa kayo tutulungan ng INC, ay hindi pala, kung hindi pa kayo sasama sa INC, hindi kayo magmumukhang alin. Marami. Nagkaroon na nga ng ilang rally yung INC, ilang piraso lang kayo. Nagkaroon na rin ng trillion peso march dyan. Ilang piraso kayo, nakikigulo pa kayo. Oh. Boom! Pinagsasabi mo. Te, gumising ka te. Alam mo, ang the best way para magising sa katotohanan, maligo ka, magbabad ka. Aray ko. Sa totoo lang. 'Di ba? Sikat talaga siya ngayon dahil kasamaan niya o sa kasamaan niya. Sikat naman talaga si Digong kasi controversial siya dahil sa mga mga pag-ganun-ganun niya, mga lolo mo, ay siya. Diba? Sikat talaga si Digong, lalo na nung sinabi niyang,
Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dadalin ko yung flag ng Pilipino, pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. And I would say, this is ours and do what you want with me. Putang. Yan, kaya nagsumikat si Digong. Tapos ending, walang betlog, takot. Lang, may nahanap ako eh. Sabi nila, itong papel, ipurso ko. Binurso ko. Walang nangyari. Sabi sa usaping bugoy, itong papel, itapo ko sa basket yan, putang. Aray ko. Kaya sa sumikat, ano pang linya, direct? Who is this stupid God? Diba? Yan ang mga linyahan yan. Tapos si Pope, Pope, umuwi ka na. Boom! Yan ang, kaya naging sikat yung tatay niyong karton, tang inumin nyo. Diba? Oh, sikat siya sa katarantaduan. May magsisignature campaign sa kanya, may tatayo para sa kanya. Pag hinayaan natin na walang gagawin ang ating gobyerno para kay PRRD, sino ang pipigil? Pag Good luck. Walang gagawin ng gobyerno para sa tatay niyong karton. No. ikaw ang nawala, pag ang pamilya mo ang nawala, walang Manang-mana talaga sa amo nila, nananakot pa eh. Pag ikaw manawala, pag pamilya manawala, kung ako nandyan, batukan ko ba yan eh? Ano sasabi mo? signature campaign para sa inyo. Pagka kayo ang kinidnap ng gobyernong ito. So nananawagan po ako. Teka lang Hoy, bar planker! Ulitin mo yung sinabi mo. Pag kinidnap ng gobyerno. Ay, Jesus talaga tanga-tanga talaga Si Mr. Duterte Mr. Duterte was filed cases against him kailan? Panahon pa ng hapon, charot. Panahon pa ng 2011, meron ng sampa sa kanyang kaso. Fast forward hanggang 2019, kaso na dinala sa ICC. Paano mo ngayon sasabihin, hindot ka talagang Joey ka, na hindi naliligo, na kasalanan ng gobyerno? Na si PBBM ang may kasalanan. Gaya na sinasabi ni Mr. Kaufman. Mr. Kaufman, yay, pretty little baby. Talaga nakakatawa tong mga to. O sa lahat ng Pilipino na naniniwala na mali ang ginawa kay PRRD. Na mali? Si Tatay Digong, walang sapatos. Itinulak nila sa bus. Walang sapatos, nakapaalang. Bongo, ikaw ba yan? Boom! Tapos sapatos pala. Ano daw? Direk, galing mong magbisaya. Hindi man ako bisaya man. Bicolano man si Direk Preding. Ginagaya ko lang talaga si Digong. Itong si Bongo. Pagkasabi ko, magpunta siya sa... Hindi man makinig to si Bongo. Ako pupunta kay Inday. Pag si Inday magsapak ng sirip, maldita yan. Putang. Di ba? Tuloy tayo. Udyukan natin ang Korte Suprema. Udyukan daw. Talaga to mga to. Talagang mga may tama sa utak. Udyukan daw. Ay, sus mio, marimar, talagang mga pag-uugali ng mga Duterte supporters talaga, bobo. Udyukan mo yung Supreme Court. Sige. Magmakaawa tayo sa Korte Suprema. Tuloy-tuloy tayong mag-file ng ating manifestasyon. Ihatid natin sa kanila ang katotohanan na nakikita natin ang mali. At nagsusumamo tayo sa Korte Suprema na protektahan ang karapatan ng bawat individual na nandito.
Ay, Tomasito, maraming salamat and welcome sa ating live stream. Welcome back. Maraming salamat po at magtulungan po tayo moving forward. Ang ina mo ka! Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! Di ba? May sapi talaga no? Speaking of sapi, mga ka-eksena, I'm not done yet. Ano ba, Direk? Meron pa? At para sa pagpapatuloy, dito muna tayo sa may mga topak. Okay? Sa pagpapatuloy, mga ka-eksena, ng sinasabi nating topak, eto na nga, mga ka-eksena. Wait lang, ha? Dito muna tayo. Yan. Dito. Wait lang. Hop. Ayusin ko lang yung ano, Sana ba to? Yan. Ayusin natin. Speaking of topak. Siguro napanood nyo na to. Game. Ready, ladies and gentlemen. From Dahig. Pasok. Nay, sino ba to? Sino ba to babaeng to? I speak to your spirit. That's why we don't arise and shine. For your dead. Wake up! Wake up! Give me a call! Wake up daw. Puta, ginigising si Digong. Yung karton, ginigising yung karton. Rise up, sabi nung matanda. Ang tindi ng tama nyo naman, mga didilis naman. Ano ba kayo, lasing? Ano ba naman to mga, ni Digong, Tala mo. Speak to your spirit. I speak to your spirit. That's why we don't arise and shine. For your dead. Wake up! Wake up! Give me a call! Give me a call! Oh! Pinapatayos niya. Oh. May tawas pala nangyayari dito. Hu! Inahawakan pa. Hu! Para pala si Kibulo ito Sal naman, heya! Sal naman! Maraming salamat, Abigail Cabral. Lintik na. Ano ba naman to mga DDS? Ang lakas ng tama nyo naman. Ano ba? Tapos pag tinawag kayong may sapak, pag tinawag kayong malalakas ng toyo nyo, nagagalit kayo. Tingnan yung ginagawa, bubuhayin mo yung karton. Aray ko. Grabe. Diyos ko, alam kong matanda na si nanay, pero nay naman, hindi maiwasan talaga. Ayako kayo sanang banatan, pero hindi naman na maganda yung ginagawa nyo. Napapahiya na talaga yung... Kayo mga didilis talaga sirang-sira Di ba? Gigisingin mo yung karton. Inihimas pa yun dyan. Tira nyo Hey! 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 Pinapatayos niya si... Ho! Hey! Hey! Ang ina mo ka! Utang ina mo ka! Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! Di ba? Ang tindi mga ka-eksena Saan ka pa? Ngayon, kilalanin natin. Sino ba yan? Sino ba yan nag-aala? Ano ba tawag dyan? Hindi ko alam kung tawag dyan. Witch. Bumubuhay pala ng karton tong matanda Ang tindi Sino ba yan? Hindi ko kasi kilala Baka meron ka dyan direct na mas malinaw na kuha, interview. Patingin naman. Sige. Ito, meron dito. Yan. Okay. Ito siya. Wait lang Boom! Yan. Ayusin natin. Ayusin ko kasi live tayo kaya tuloy-tuloy lang yung ano ko. Lu! Boom! Seryoso to? Hindi nga. Siya yun, yung matanda. Ala ka, direct.
Wala. Bakit, Direk? Akala ko si Mahal patay na. Easy. Aray ko. Hindi pa si Mahal to? Sabi ko si Boy, magkabalo to dito si Boy, magkakala si Boy, yung si Pogi, yung mga ko, chori naman, chori. Sabi ko si Boy, kung dito, sabi ko sa inyo, sabi ko sa inyo, mga patatima niya, kung sa man ako naman niya, ingat ko, chori po. Ang ina mo ka. Hindi, seryoso. Kala ko nga si Mahal eh. Sigurado ba kayo talaga dito? Sigurado ba kayong patay na si Mahal? Niloloko nyo ako Oh. Tingnan natin. Ay, wait lang. May sumagot. May didi isa sumagot. Okay, game. So, ito na. Ngayon, tuloy tayo mga kaiksena. Nakita niyo ba yung post ko sa Facebook page nung madaling araw? Kasi nung time na yun, naglalaba ako eh. Kaya gising pa ako. Ano sabi ko doon sa post ko? Napakaswerte talaga ng mga, tawag dito, mga DDS. Kasi, hindi lang DDS, pati yung mga Duterte. Tama si Sara Duterte, di ba? Lagi na lang silang may temang makajos, bumabasa ng mga verses, di ba? Di alam mo yun, parang sila lang yung merong direct line sa, sa Panginoon. Kasi lahat sila, sabi ni God, may mga ganun sila, sabi ng Diyos, ganyan. Lagi na lang, nila, lapit nila sa Diyos, no? Boom! Buti pa sila. Tuloy natin. Galingan mo Sumusuporta ako sa mga Pilipino na nandito para sa kausa ni Tatay Digong. Okay na sana dito eh. Kaya lang nung napanood ko yung binubuhay niya yung karton, medyo na, kasi syempre may edad na si nanay eh. Kumbaga parang hindi naman dapat na anuin eh. Kaya lang kasi hindi mo maiwasan siyang mabatikos o mabasagan kasi binubuhay niya yung karton. Di ba? Kakaloka Tuloy natin. Tita, medyo malamig, medyo di na rin kayo kabataan, pero nandito pa rin kayo ngayon. Oo nga, kasi sabi nga ni Lord, go there, it's urgent. Go there is urgent. 'Di ba? Sabi sa kanya ni Lord, Nanay, baka pwede mo naman akong i-message si Lord. Meron lang ako papakiusap. Kasi buti kayo, bilis nakikipag-usap sa inyo. Sa amin, hindi eh. 'Di ba? Who is this stupid God? Stupido talaga itong kung ganun. Paano yan, Nanay? Yung nag-uutos sa'yo, sabi mo si Lord, inutusan ka, pero tinawag ni Digong stupid. Diba? Pangit nitong kuha na video na to eh. Meron pa yata akong isa eh. Wait lang. Wait lang. Alam ko meron pa ako dito eh. Yung mas malinaw. Ito yata. Wait lang Saan ba yun? Wait lang. Ayun. Ito. Yan. Ito. Wait lang Mas malinaw. Tita Elsie, saan pa ka galing? Galing po ako sa Vienna, Austria. Karating ko lang kanina. Ba't mo kayo nandito? Nandito po ako kasi sumusuporta ako sa mga Pilipino na nandito para sa kausa ni Tatay Digong. Tita, medyo malamig, medyo di na rin kayo kabataan, pero nandito pa rin kayo ngayon. Oo nga, kasi sabi nga ni Lord, go there, it's urgent. Kaya, at saka yung nakikita ko yung pag-host ng mga tao dito, ang lamig-lamig. Tapos yung napifeel ko yung burden ng Panginoon para sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas, kay Duterte. Wala kang alam.
Wala ho. Easy. Curie naman, curie. Nanay, wala ho kayong alam sa sinasabi niyo mga nangyayari dito sa Pilipinas, na kesyo ganito. Huwag ho kayong magmagaling. No, hindi ho kayo nandito eh. Ha? Aray ko. Diba? Oh. Ito din yata yung nag-pray over, diba? Oh, ayun nga yun, siya nga, yung sa karton, siya yun eh. At righteousness ay yun ay kailangan ng prayer. Prayer, tawag nga ni Digong sa pinagdadasalan nyo, stupid. Ano ba kayo? Tanga ba kayo? Diba? Sino kaya mga anak nito? Kodat din nyo inahayaang may magkasakit pa yung nanay nyo o kaya lola nyo. Diba? Karapatan naman sa TV na lang siya sumuporta at least hindi nakakahiya kasi binubuhay yung karton eh. Raise up! Hanamas na mag-raise up! Stand up! Hinimas ang tiyan, hinimas ang dibdib. Hey, tumayo ka! Oh. May tayuin. Oh, Diyos ko. Talagang kakatawa tong mga, mga DDS talaga eh. O, ito pa isa, meron pa. Oh, siya na direct. Wait lang. Nakakaloka talaga itong mga ito. Ay, nako. Wait lang ha. Yan. Marami ito eh. Ito pa. Ito. Oh, sige. Meron dito. Ito. Pakinggan natin ha. Araw mga kapatid, si Macoris ito ng News 5. Andito tayo ngayon sa ICC Detention Center dito sa Hague, Netherlands, kung saan nakadetain si former President Rodrigo Roa Duterte. Andito rin ngayon ang ating ibang mga kababayan. Nagtipon-tipon dito ngayon to show their support. Happy birthday Rastaman. Judy Rose de la Cruz, Tita Sarcastica, Heartbreaker Les Banks at Reynaldo Dolly at not my problem. Yan, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Happy birthday sa Rastaman. Pakanton ka na. Oh, tuloy tayo. Kumusta na rin sila? Kamustahin? Pag nakikita ko talaga itong mga kababayan natin dyan na nakatitipon, tas ang kasama karton. Grabe. Meron pa ako nakita sa social media, di nagyayelo, pinupunasan yung karton nila nilalamig. Putik talaga, lakas ng tama, di ba, Ma'am Judy Rose de la Cruz? Maraming salamat po. Ayan, permit on hello din. Uy, gumagalaw, gumagadat, gumanon yung mga tao. Gumagalaw si Tatay Digong, may pahiwatig. Yun na. Interview, pasok. Yan o. Sorry. Kaya nga, ginadyakitan pa eh. Uy, may plug naman talaga oh. Duterte Street, Duterte Park, Duterte Forest, Duterte Flag. Tagin na talagang buhay to. Hee! Dadalhin lang. Mostly sa... Cecil! Ayan. Ito yung malakas manubato ng pagkain eh. Ay, Gani. Ay, malapit na, Gani ah. Ready ka na ba? Ito yung lagi nakikita ngasab ng ngasab habang may ini-interview. Nasa tapat pa ng mga camera. Siguro marami na naman sila dalang pagkain kaya nandito na naman to. Direct buraot pala no? Matagal na kayong pabalik-balik dito, di ba? Tama? Yes, tama Lalo na po kung may maraming pagkain. po. From the beginning, March 11. Yeah. Ba't ngayon, andito pa rin kayo ngayon? To show the support sa kantatay na nasa loob siya. Hindi, nasa labas.
Kaya nga kayo nandyan sa labas kasi nasa loob siya. Di ba? Matik natin. Walang to. Gusto mo ilabas natin. Na hindi siya nag-iisa. May tao sa labas na mga Hindi, umuwi nga kayo eh. Dapat walang uwian, no? Kasi sabi nyo nga dyan, di kayo aalis eh. Hanggat hindi umuwi si Digong. Lalo na si Harry Roque, hindi daw niya iiwan si Tatay Digong hanggat di nakakalabas. Kasabay daw niya uuwi. Asa na si Harry Roque? Wala na dyan. Oh. supporters na naghihintay din sa kanya kung kailan siya makalabas. So we just, yun lang ang may tulong namin na moral support at saka yung may show namin yung love at saka yung care. Tita Elsie, Para anong pangalan, Mercy? Yung may show namin yung love at saka yung care. Tita Elsie, Mercy nga ang pangalan. Mercy. saan pa ka galing? Galing po ako sa... Ayan yung kanina. Wag na natin, naano ko na to eh. Naano ko na tong si Nanay Mercy. Tapos na tayo dyan eh. Diba? Mahaba ba to? Hanggang saan? Hanggang saan ba to? yung lawlessness at righteousness. Wala. Ito yung kanina. Wag na nating ulitin. So, ito pa isa mga ka-eksena. Balik tayo. Kalma lang kayo para kay meron pa. Nasaan na yun? Ito. Yan. Wait lang O, yan. So, ngayon mga ka-eksena, gusto ko talaga na so yun, isa na yun sa mga mga supporters ng DDS na malakas ang tama. Binubuhay yung karton. Sa mga hindi nakapanood nung binubuhay yung karton, bago ko laktawan, sige, pakita natin, binubuhay yung karton. Wait lang. Hindi nakaabot. Papakita ko lang. Dito ko kasi nakuha to, kaya ini-edit ko pa. Yan na. Bubuhayin niya na yung karton. Gusto niya nang umuwi yung karton eh. Galingan mo, Nanay Mercy ang magtatawas sa dahig. Your spirit! I speak to your spirit! That's how you go for resurrection! Wake up! Wake up! Tumayo ka! Tumayo ka! Pinapatayos niya si... Kala ko kinukumpo eh. Huwa! Huwa! Tumayo ka! You wanna fight me? Hindi pala. Pinapatayo pala. Binubuhay niya pala si Digong. Pinapatayos niya si... Speak to your spirit! I speak to your spirit! That's how you go for... Okay, okay na yan. Sa mga hindi nakaabot. Ngayon naman, mga ka-eksena, puntahan natin tong mga funny moments ni Sara Duterte sa kanyang interview. Kuha muna tayo ng mga ilang pirasong funny moments ni Sara Duterte, okay? Lalo na sa kanyang naging live interview. Umpisahan natin dito. Sige, pasok. Yan. Grabe talaga. Ba't ganito yung mga DDS talaga, Patawa. Litik na buhay ito. Dito tayo, Okay. Saan yan? Wait lang. Saan na? Nawala pa. Yan. Ayusin ko lang po dahil hindi nakapix kasi yung mga video. So, kailangan pang i-edit. I-crop. Dito, Fiona, binuking na scripted ang moro-morong SMNI interview. Pati question provided sa kanya. Baka pati sagot niya, malamang yan. Provided din. Sara, pakitang gilas. Masok! Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong yun. So, Tinanong siya dyan Tinanong siya. Ito yung sagot niya. Ulitin natin
Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong yun. So after years of being absent, and frankly absent-minded, bilang Vice President, biglang nag-announce si VP Pionatic Sara Duterte ng ambisyong tumakbo bilang President sa 2028. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. And that's 2 years from now. Super aga, di ba? Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Apart from what both critics and die-hard loyalists call strategy, baka na-bored lang ang Gaga at gustong magbisi-bisihan. Kaya ngayon, to hit the campaign trail, syempre doon siya nagsimula sa friendly territory, which is the allegedly China-funded SMNI, sa isang programang hitik sa mga kilalang DDS trolls at fake news peddlers. Isang political question po ito, Ang galing niya dito, promise. madalas itanong ito. So heto na nga, napadaan lang sa FYP natin ang clip na ito at within seconds may isang eksena na agad nakakuha ng attention natin. Something most people probably ignored. Pero bago tayo pumunta roon, what's with the black color and the very sad dark motif? Pati vibe parang may patay at may pa-funeral lighting pa. At kasama dyan sa dark at malungkot na motif na yan ang dalawang galunggong na nagmukhang patay gutom na ass lickers sa kanilang sariling show. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? At eto na nga si Bayadbay na napakalumanay magsalita na akala mo isang engkanto ang kausap niya. At bakit kailangang may script at may papel pang hawak ang mga bobo? Well, that makes sense since sobrang bobo rin ang tanong niya. Pero si Fiona may pa-deep breathing pa na akala mo napakahirap ng tanong. Halatang scripted at made in China ang lahat ng eksena. At ito na nga, nagkabukingan na dahil bobo ang istasyon ni Kibuloy at bobo rin ang mga galunggong na host, bobo rin talaga ang guest na si Fiona. Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong yun. Unang-una, alam 'Di ba? Kaya nung napanood ko 'yan, nag-post kaagad ako sa Facebook page, sabi ko, grabe. Ang talino talaga ni Sara. Eh, 'di ba, 'yun ang sabi ko sa Facebook page ko. Yung ginawa niya, imbis na makatulong, lalo nagpabagsak sa kanya. Pinakita niya lang talaga kung gaano sila kabobo. Hindi lang siya, lahat sila. 'Di ba? O, naggangyari nga, 'di ba? Kasi ang intention nila mamuliti ka, mangampanya. Ngayon nangangampanya nga si Sara eh. Nangangampanya kaya, sa totoo lang, kanina, may binisita na naman para mangampanya. Diyos ko, kakaya. Ang bobo ng Pinoy na boboto talaga dyan. nating lahat na ang SMNI ay isang DDS fanatic fake news network at yung dalawang bobong host ay kilalang DDS fake news peddlers. So bakit kailangang may ready-made questions para sa isang Pionatic Sara Duterte? Paano matututo ang kandidato niyong sumagot ng hard questions pagdating sa actual election debates kung provided ninyo lahat sa kanya? Sana pati sagot binigay niyo na rin, mga siraulo. Okay, sandali Oo, andito ba yan? Diba? Nakita nyo? Nakita nyo kung gaano kaengot talaga yan. Pero syempre, ipakita natin yung iba pa. Diyos ko, nakakaloka. Hindi kasi natin nabuo eh. Ay, maraming salamat, Marichu Biesca. Happy birthday. Thank you po. Hello to all and I direct. It's okay lang po. Walang problema. O, eto na. O, sige. Next. Pakinggan natin si Sara kung gaano katalino talaga itong hindi Nyo na po sakaling Ito. Galingan mo, Sara, ha? Naniniwala sila sa'yo. Hindi kami. Pasok. ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayong maging pangulo sa issue ng korupsyon? Yan. Magandang tanong yan. Ano ang magiging solusyon ninyo sa korupsyon kung sakaling kayong manalo? Sige, ano kaya? Tingnan natin, ha? Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. What? Ginom ba tayo dito? Easy.
Naka-live ako, wala mo nang inuman. Pagkatapos na lang ng live, tsaka tayo mag-inom. Diba? One shot lang. Ikaw may ginawa na Pansin mo talaga sa kanya na mahina tag dito, kung may utak man, mahina mag-process, 'di ba? Akala mo robot na sinauna na ang galaw 1 2 1 2 1 2 yung mga grabe. Sabi nila hirap mag-Tagalog. Englishin mo, 'di ba? Boom! Diyos ko. Kumbaga sa computer yung processor nito, yung pinakaluma at pinakaunang-unang processor pa. O yan at least computer yun, Sarah. 'Di ba? Jackie Orcut, maraming salamat po. Oh. pangungurakot. Malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan. Natural, nagkasala nga ano ba naman sagot yan? Boom! Kaya nga tayo may batas kailangan mo panagutan kung meron kang ginawang pagnanakaw, kung meron kang ginawang krimen o lang dahil sa korupsyon. Hindi dapat siya patawarin. Bakit patatawarin mo? Yung tatay mo ang karton, pinatawad yung mga magnanakaw, pinalaya pa Boom! Diyos ko. Ako hindi sa nagyayabang, baka talunin ko pa to Diyos ko naman nang alin, talunin ko pa to ng kumain. Di ba? Oo. At hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. Boring, no? Bagal sumagot. Parang dapat sabihin dito, i-text mo na lang. Boom! Aray ko! I-text mo na lang. At may lakad pa ako, papasok pa ako sa opisina, lintik na sagot yan. Hindi siya dapat pinpatawad. Parang, ina mo naman talaga sa araw, parang awa mo na. Tigilan mo na nga yung mo. Nakagigil no? Pentium 1, yung mas malala pa. Sko. Ganyan ako pag naka-5 case. At least nakalasing na lasing ka, 5 case. Solo mo lang. Ito, wala pang tama to. Ganyan Diba? Diyos ko. Kakahiya Diba? Ano yun? Boom! Diyos ko, mabaging ko. Kaawaan nyo po ang bansa. Kung ganyan lang ang magiging presidente, parang, Diyos mio, Marimar. O, ito pa isa. Yan, may tao kasi. Ito pa isa. May tao sa ilalim. Issue ninyo kung sakaling kayo maging pangulo sa issue ng korupsyon. Ay, ito na din pala yun. Ano ba yan? Wait lang parehas lang pala to. Wait lang. Ano ba yun? Meron pa dito Hindi kasi natin na ituloy-tuloy yung isang araw yung live ko, di ba? Dapat hihimay natin yung kay Sare. Kaya lang, wait. Yan. Baka meron kayong alam dyan. Aray ko! Wait lang. Alisin ko muna to, ha? Ngayon, napin natin. Wait. Yung kay Sara mismo. Wait lang. Asan na yan? Wait lang Asan na ito? Ayan. Ano ang pangalan nun? Sara. Ito to. Yan. Game. Ito na. Dito na natin unang anuin. Yan. Saan na to? Effects. Maki. Tapos opacity. Yan. Yan. Kita nyo ba? Kita nyo naman yung background. Linawan ko pa Linawan ko pa ang konti para makita nyo. Yan. Pwede na siguro yan. Yan. Pwede na yan para kita nyo. Game. Dino at saan?
May dala kong kopya ng Wait lang ah. Kasi yung lalaki nga natin presidente, lack of loyalty ni Bongbong Marcos. Saan na ba yun? Saan part ba yun? Wait lang. Yung mga tanong-tanong eh. Wait lang. Sige, tuloy ko na. So, ito na yung kaduktong mga ka-eksena nung live natin na naputol tungkol kay Sara. Tapos sunod natin yung kay Digong, tapos yung 18 na Marines, ha? Panghuli natin yung 18 Marines. Marami kasing ganap ngayon eh. Dito muna tayo. So, meron tanong ha? Tanong lang po ako, meron kayong sinabi na lack of loyalty ni Bongbong Marcos. Lack of loyalty. Dito pa lang talaga, huling-huli na talaga mga ka-eksena. Kung halimbawa, opo, malditang lola, good morning po. Shoutout po. Tawag dito, kung ako halimbawa DDS, kunyari lang, sumusuporta kay Sara. Tapos, obvious naman. Yung setup ninyo mga gunggong, di ba? Na hindi yan natural at hindi yan literal na on the spot na live na as in, oo, live lang kayo ngayon ginawa. Pero, lahat ng yan ay scripted. Di sana, ang pinagtanong nyo dyan, mainstream media. Ewan ko lang kung hindi sumabog ang utak ni Sara Duterte dyan. Diba? So, eto na mga ka-eksena yung nag-live siya para lang ipakitang magaling siya. Pero ang nangyari, pinakita niya lang na boba siya gamit ang paninira. Pwede nyo po bang specific ko ano yung mga lack of loyalty at kanino at saan? may dala kong kopya ng speech ko ha. Tapos babasahin ko lang ulit para naiintindihan ng mga nanonood sa Ang ina mo ka. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Isipin nyo mga ka-eksena, speech niya na yan. Binasa niya na, sabi niya nung una, binasa niya dun sa anak niya, binalikan niya ulit yung anak niya, tapos sinabi niya sa national television, tapos ngayon, tinanong lang ulit, babasahin na naman! Oh my God! Oh my God! It's over. Oh. andoon sa speech yon. Andoon sa speech yun. Speech mo yun, gaga. Ba't hindi mo alam? Diyos mio talaga, oh. Kakahiya. Yung anak ko nga, nung 3 years old, meron siyang tula. Buti pa yung anak ko, alam niya pa eh. Si Sara, oh. Ang ating katawan, sabi ng anak ko, alam pa eh. Samantalang ito, kakasabi niya lang kamakailan, ngayon limot na. Boom! Putik na yan. Ano daw? Kahit nga presidente ng todo, hindi nalulusot yan. Ipagagay ng utak niyan eh. So ito yon, no? Sa unang mga buwan pa lang ng... Nagtanong pa. So ito yun, pakinggan nyo mabuti mga eksena kung gaano kasabaw talaga yung ginawa nito. Doon sa speech yon. So ito yon, no? Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino. Sa unang mga buwan pa lang. Unang mga buwan pa lang. O pwedeng sabihin, 2, 3, 4, 6 na buwan. O, sa unang 6 na buwan. Kasi nasabi niya eh. Nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bong. Nakita niya na, tignan niyo kung gaano ka Boblax gumawa ng Nakita niya na daw ang... Bong Marcos Jr. Wait lang. Lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang mga sinumpaang tungkulin para sa bayan. Kasi napansin ko na wala talaga siyang sinseridad sa trabaho. Wala daw sinseridad. As if naman na talagang nakikita mo talaga yung mama ng halos kasama mo buong araw. Di ba hindi naman? Panay nga ang lagalag mo eh. Di ba? Diyos ko naman Noong una, pag-upo namin, nagpapatawag siya ng meeting. Meron kaming mga cabinet meetings.
At napapansin ko dun sa cabinet meetings, wala bang structure ba na ano ang problema, pag-uusapan natin at pag-iisipan natin ang solusyon. Tapos mag-uutos ka na nun. O ikaw gawin mo ito, o ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito. Sa susunod na linggo, ibigay nyo sa akin yung resulta ng ginawa ninyo base sa pinag-usapan natin. Ganun yun eh. Kaya nga may cabinet eh. Kasi meron ka iba't ibang opinion, iba't ibang experiences, iba't ibang kakayahan na mag-iisip para sa mga kailangan ninyong gawin. Mga ilang buwan siya nagpapatawag ng cabinet meeting. Tapos bigla sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. So doon ako parang, okay, so paano tayo mag-uusap kaming lahat, tayong lahat, mag-uusap-usap kung ano yung dapat na united effort natin sa mga kailangan gawin. Di ba mga ka-eksena, kung mababalikan natin yung panahon na pagkakapanalo nila, di ba halos hindi pa kompleto ang cabinet secretary ni PBBM, di ba? Maraming dapat pang kailangan ilagay kung saan umiiyak nga ibang mga dating loyalists at mga BBM supporters na nag-aantay na magkaroon ng pwesto o nag-aabang na mabigyan sila ng pwesto, posisyon sa kabinete, di ba? Naalala nyo? So, ang nakikita ko ditong dinadrama ni Sara, sa akin lang to kasi yan yung mga moment na paano ka magpapatawag ng cabinet meeting kung kulang-kulang pa. At syempre, kapag unang buwan, kapag kauupo mo pa lang, halimbawa bilang bago sekretary ng ganito, kung sa presidente nga, may transition na tinatawag. Di po ba? So, bilang isang bago sekretary, kailangan mo muna, dali lang naman kasi nga mag-instruct eh. Kumbaga, nandun pala sa stage ng transitioning siguro. Baka yun yung sinasabi nito ni Sara eh. Na kung saan parang ang tingin niya wala. Pwede ba naman yun? Malamang sa malamang mga ka-eksena, gumagawa na naman siya ng kwento rito. Kailan ba naman nagsabi ng totoo tong hindot na si Sara? 'Di ba? Mga ka-eksena, hindi ako naniniwala talaga 199.9% diyan sa tao na to. Sa dami ng pagkakataon para magpaliwanag yan, ang sinagot niya lang puro kasinungalingan, puro imbento. 'Di ba? Aasa pa tayo magsasabi ng totoo yan? Siya nga mismo nagpapakalat ng fake news eh. Siya nga yung source ng fake news eh. Kaya tapos nandito sila sa programa na fake news. Nandito sila kasama yung mga nagtatanong na vlogger na fake news. Diba? Sa mga prioridad ng administrasyon, kung hindi tayo mag-uusap, bigla na lang nawala na ang cabinet meeting. Yun ang hindi mo siguro na alam, no, Sara, na bilang presidente, kung halimbawang merong mas urgent pa doon, nakaka-cancel o nagkakaroon talaga ng biglang hindi natutuloy ang mga meeting kung merong mas mahalagang dapat unahin. Tama po ba? Malamang may gano'n na nangyari, pero ginadagdagan na lang ng kwento ni Sara, na kesyo wala na, di ba? Kapag bago ka may 1 to 3 months adjustment ka bago maging gamay yung work mo. Yun na nga, mga ka-eksena sinasabi ko. Kasi yun ang sinasabi ni Sara eh, couple of months lang daw, bagong upo lang daw sila. Siyempre dapat mong atupagin yung sayo muna. At kapag okay ka na, siyempre naglalagay-lagay pa rin ng tao naman dun si Pangulong Bongbong Marcos sa mga gabinete. Hindi pa nga kumpleto, natatandaan ko yun eh. Matagal din eh. Ilang buwan na nga, umiiyak na nga yung mga DD shit. Bakit daw wala pang nilalagay sa ganito? Bakit hindi pa daw ilagay sa ganito? O kaya naman, bakit dilaw daw yung nilagay sa ganito?
'Di ba? So, napakalaking katarantaduhan talaga at imbento lang ni Sara na naman ng lahat. Gaya ng ginagawa nila ngayon. Ito'y kasi simula pa lang po. Oo. 'Di ba? Huli, 'di ba? Kakasimula pa lang po. 'Di ba? Pagkaupo pala ng presidente, agad-agad meron na ba? 'Di ba tinatanggal, nagpapalit, naglalagay o may kailangan palitan, 'di ba? At kung sakaling meron na naisip na ilagay yung pangulo, meron pa ring adjustment yung mga sekretary ng anuman departamento. Diyos ko, my God. Hindi pa, halimbawa ako nilagay, kunyari ako sa DOTR, kakaano ko lang doon, kakalipat, kapatawag ako, paano gagawin ko? Hindi ko pa rin alam. So, kailangan mo munang, sa pwesto ko, kailangan ko munang alamin yun. Diba? Kung ako yung presidente, alam ko na nag-a-adjust pa rin itong mga taong to. O sige, kung halimbawa, hindi pa pwede to, o di cancel tayong meeting natin. Boom! Diyos ko naman, talaga makagawa lang ng kwento ba? Hindi ko na lang maalala ngayon Hindi mo pala maalala eh. kung mga ilang weeks ha, kasi ang cabinet meeting every week yan eh. So mga weeks, or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang wala na, papatawag lang namin kayo. May sinabi po ba siyang dahilan? Bakit wala ng cabinet meeting? Wala siyang sinabing dahilan. So parang ako, nagulat ako na parang ganon. Bakit Diyos ko naman. Bakit, di ba parang asang-asa ka talaga? Asang-asa ka talaga sa wala kang utak. Ay, sa bagay. Wala naman talagang utak to. 'Di ba? Sa DepEd, di ka naman pumapasok eh. Useless din. Boom! Di ka nga pumapasok eh kahit nung merong cabinet meeting eh. Diyos ko. Anong gagawin mo doon? Tapos, syempre, sa akin, sa Department of Wait lang. Talaga, Wait lang, may papakita lang ako sa inyo sa live nila. May nakita, burao talaga tong mga bayaderos na to. May papakita ako sa inyo sa comment section. Kita nyo to? Ayan si Boy Wheelchair. Nakikita nyo to? Ito. Yan. Ito pala. Ito, kita nyo to mga ka-eksena. Yan si Boy Wheelchair talagang hutero talaga ang mga animal Wala bang pakulay dyan? Aray ko! Huli Ayan Ayan mga ka-eksena Ito, nakikita nyo ba sa Ayan yung nagtatanong, isa nagtatanong. Talaga mga burao, talaga mga mukhang pera talaga ito nang buburaot sa live nung kay Sara. Diyos ko. My God, nakakaya naman. Nakita ko lang kasi biglang lumabas eh. Diyos ko. Ay, nako. Kung meron. Kung wala. Talaga kayo hindot kayo mga bayaderos talaga kayo. Tuloy natin. Adiri. of Education, hindi po ba dapat yung Pangulo may vision siya? Ano dapat ang mangyari sa basic education mula 2022 hanggang pagkatapos ng termino 2028? At syempre sasabihin mo, kailangan na pagkatapos ng 2028 ay yung susunod, meron siyang susundan na plano para hindi napuputol yung mga gagawin. Sara, hindi mo ba naisip yung nangyayari ngayon sa DepEd? Ay, hindi, sige. Para naman maging fair sa kanya. Kasi mahina utak Hindi niya maintindihan talaga yung mga ka-eksena Sabi niya, wala man lang daw plano. Anong walang plano, Sara? Mahina ba talaga utak mo? 'Di ba? Ikaw na may sabi, couple of weeks, months lang, palang. Isipin niyo mga ka-eksena sa dami ng ahensya ng gobyerno, bukod pa yung posisyon niya bilang Pangulo. Tingin niyo, di ba sabi nga nila 1 year parang, anong tawag dito? Honeymoon stage pa lang.
bilang presidente. Kasi ginagamay mo pa, 'di ba? Kumbaga, hindi mo pa talagang ganon mapapalis lahat ng 1 buwan, 2 buwan. Sara, ikaw nga, ilang taong ka na, wala ka pang nagagawa. Tang inumin mo. Aray ko. Tapos ikaw pa yung may ganang magsabi ngayon sa live ng ganyan. Ni wala ka nga nagawa. Nagnakaw ka lang. At least may ginawa. Nagnakaw lang. 'Di ba? Oo. 'Di ba? Ang tatanga talaga ng maniniwala dito. Sobra. Uto-uto talaga eh. Pag sinabi nito, lahat sila, oo na lang ng oo. Hindi nag-iisip. Sige, banat. Oh. Wala eh. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa sa Department of Education, kami lang yun. Oh, di umaming ka ngayon. Huli ka ngayon sa katangahan mo. Awag naman. Tangina mo ka. Utak na mo ka. Maliwanag mga ka-eksena. O tapos magbibintang ka na naman. Ikaw na mismo may sabi. Kami lang yon. Oh, shoulder mo lahat yon, boba. Oh, huli, di ba? Oh, yan ang sinasabi sa'yo. Sabi ko sa inyo, mahina utak nito eh. Pinahamak lang yung sarili. Kakapanira mo, nag-back to you. Aray ko. Okay na, finish na, 'di ba? Back to you na. Oh, wala na. Bogarts talaga eh, no? Kami ng mga USEC, ASEC, Regional Directors, Oh, huli mo na ha. Huli na natin ha. Siya lang daw 'yon. Oh. Superintendents, mga teachers, kami lang ang Napaisip yata. Naku, mali yung sinabi ko. nag-usap, nagplano, Nagnakaw, nag-withdraw ng pera, winaldas ang pera. Oh, kayo lang 'yon, 'di ba? Walang kinalaman din yung presidente, kayo 'yon. Oh. at nagbigay ng direksyon. Oh, ano nang direksyon na gawa mo? Matatag? Sipain pa kita dyan eh. Para sa Department of Oh. Education. Malamang, duda ko, kaya nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganun din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Wow. Nagsasalita yung akala mo talaga may ginagawa. Akala mo talaga magaling, eh. No? Parang ang hirap maniwala eh. Kung sino pa yung walang ginagawa, siya pa yung malakas maggawa ng kwento. Sara, mamaya may papakita ko na naman. Meron na namang ginawa ang presidente. 'Di ba? Kumbaga talagang walang puknat yung ginagawa ng presidente ng trabaho. Ikaw, putik na yan, oh. Nakukuha mo ngang magbakasyon eh. 'Di ba? Yung presidente, oh, minsan lang lumabas, 'di ba? Manood ng concert ng ano ba, dito na sa Pilipinas ba 'yon? Ano ba 'yon? Coldplay yata 'yon. Issue nyo pa, samantalang ikaw may bagyo. May bagyo na, nagte-Taylor Swift ka pa, hindot ka. Alam niya kaagad na, okay, sige, kailangan natin ng vision, kailangan natin ng plano, kailangan natin ng implementation. Alam mo ba kung bakit, Sara? Kasi, eto mga ka-eksena, ito sabihin ko na sa inyo ha. Bukod sa, eto tingin ko, isa to sa dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nararamdaman ko. Kaya hindi, sinasabi niyang hindi daw siya parang inaano ni BBM doon sa posisyon niyang DepEd, secretary. Kasi, ang buong akala ng presidente sa'yo, kaya mo. Matalino ka. Ang buong akala ng presidente, easy lang sa'yo. Yung pala wala ka palang alam. Aray ko! Kumbaga, mataas ang tiwala sa ni President Bongbong Marcos. No? Tapos siya, hindi pala marunong kumilos hanggat wala nagsasabi. Hindi marunong magkusa. Paano pag hindi? 'Di ba? Tapos walang utos.
Ikaw nga yun. Walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa iyo na presidente. Oh, huli mo na naman. So, inaamin niya na walang nagbabantay sa kanila. At inaamin niyang sila-sila lang yun. So yun yung na-disappoint ako ba? Na kasi akala ko mabilis, tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos sasabihin mo sa mga tao, oh, ito nagawa na natin, ito gagawin natin sunod. Mga ganon. Walang ganon na nangyari. Nagmi-meeting kami. Pinapakita pa nila sa screen. Ayan o. Oh. Walang ganon na nangyari. Nagmi-meeting kami, example. Parang parang kailan lang din naman inopen ni Pangulong Bongbong Marcos yung COVID, di ba? So, ayun, nakamaspa nga sila eh. Galing mag-fake news ni Sara, oh. Tingnan mo, kukuha na rin lang ng video yung SMNI sa RTBM Malacanang. Ayan ang ebidensya, oh. Aray ko. Huling-huli mga kaiksena. Nagbi-meeting kami for DOTR, infrastructure, sa mga iba't ibang big ticket projects ng DOTR. Napakahalaga nun. Kasi yung public transport natin, di ba? Sobrang one of the worst siguro in the world. Tapos, meron mga nasimulan na, nagtataka ako, bakit hindi nila pinapansin? Nasimulan na nung nakaraang administrasyon So, ang gagawin mo na lang, tutuloy mo na lang yun, popondahan mo yung mga kailangan pondohan. Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao. Ay, hindi. Hindi ganun yun, Sara. 'Di ba? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos kaya bakit hindi rin nila maituloy Kasi may problema saan? Doon sa mga, halimbawa, infrastructure ng tulay, ng kalsada, ng gagawing mga kung ano mang iba pa, na involve ang lupa, may problema sa right of way, 'di ba? Yung mga ganon. At nasabi din 'yan sa isang interview at taon na 'to, no, siguro nung ito nang nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi na may mga project na bakit ipinush na malabo pa pala yung right of way, kagaya ng iba sa tren nga din, isa sa tren, sa transportation ng tren. Merong lugar na malabo pa, ayaw ibigay yung, kumbaga, hindi nagkakasundo sa dadaanan, no? So, hindi natuloy. Ngayon, nasayang yung pondo, natenga yung lugar na merong mga nakaabang na, merong mga ginawa na, yung pala naman may problema. Tapos gusto mo ituloy. Ang tindi mo pala di ba? Diyos ko. Ganon talaga mga kaiksena kapag yung wala kang nagawa tapos ikaw yung masama, ang gagawin mo, ipapahid mo na lang yan sa iba. Doon mo ituturo. 'Di ba? At syempre, kadalasan na may ginagawang hindi maganda, sila yung unang nagsusumbong o nagsasalita para mapagtakpan yung katarantaduhan nila, which is tugman-tugma sa ginagawa ng mga Duterte, ni Sara at ng mga trolls nila. Na-gets nyo mga kaiksena? Pansinin nyo, sino po ba ang palaging gumagawa ng eksena, nag-aakusa, nagbibintang, at gumagawa ng kwento? Hindi ba sila? At kalaunan, nagba-back to you. Bakit? Sila pala kasi yung gumawa at may ginagawang ganon. Tama po ba? Mali? Wawa naman talaga tong mga DDS O nun, wala, hindi pinansin, hindi tinuloy. Sana tinanong mo, bakit kaya hindi pinansin? Ito yung nag-aakusa, naggagawa ng kwento nang walang ebidensya. Mamaya, masagot ka na naman ni Atty. Claire pag nilabasan ka na naman ng print na naman ng kung ano-ano, di pahiya to the next level ka na naman. Di ba? Oh.
So ako, nag-ano na talaga ako na parang tipong naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, that's it. Naging pangulo na ako at tapos na yung mission ko sa buhay. Siya lang may sabi niyan. Siya lang may sabi at siya lang ang nakaramdam niyan. Good luck naman sa'yo. Diba? Efren Rosete. Nagulat ka ba? Maraming salamat Thank you po. Happy birthday din in advance. Di ba mga kaiksena? Nakakatawa yung vice president na to. Yun yung napansin ko sa nangyari noong ako ay nasa gabinete. Pero wala po kayang inner circle na kinakausap siya kaya nagkakagano ng pamahalaan? Hindi kasi ako nakikipagbarkada sa kanila eh. Kasi sa akin, trabaho. Aray ko. Sa akin, hindi kasi ako nakikipagbarkada sa kanila eh. Kasi sa akin, trabaho lang. Ano? Paisa lang ako mga kaiksena. Isa lang lulutungan ko lang. Hindi daw siya mga barkada at trabaho lang daw siya. Tangina mo. Easy. Aray ko. Yung trabaho. Lechen to. Hindi ka pala barkada, ano ka? Palalaboy, palagala. Ano to? Sinungaling. Aray ko. Trabaho daw. Kung trabaho, di sana. Ano nangyari sa DepEd? Teka. Direk, nagtatrabaho siya. Para magnakaw. Nagtatrabaho siya para gastusin sa kung ano-ano ang pera. Para gamitin ang pera sa paggagala, para gamitin ang pera kung saan niya magustuhan. Trabaho niyang mag-travel. Siya pa, tangina mo. Makalokan to. Uy, sabi pang... Uy, di ba? Tuloy natin. Ang saya-saya, no? Ako lang yung ginagawa ko. So, ibig sabihin, trabaho lang doon ginagawa niya. Sabi ko sa inyo, baligtad ang sinasabi niyan. kapag binigay sa akin yung Department of Education, yung tututukan ko yung trabaho ko sa Department of Education. Ang galing. Ito yung pinakamakapal at napakatigas ng muka. Oo. Kasi alam niya sa sarili niya talaga yan, mga kaiksena, na wala kang talagang nagawa. Ina mo. Tapos ikaw pa yung may gana magsabi nagtatrabaho, tinrabaho niya yung pondo. Tapos ako, dahil, syempre di ba tumakbo kami in tandem. So parang ako, doon sa Department of Education, kailangan meron kaming mga accomplishments. Natural gaga! Hindi, sige na, wag na. Hindi ka na namin uobligahin. Utang na loob. Hiyang-hiya naman kami sa'yo, punyeta ka. Tumakbo ka, o nilagay ka dyan sa posisyon na yan. Ngayon, no, nandiyan ka, nagkaroon ka ng posisyon bilang sekretary ng Kwan, tapos ini-expect mo, wala kang gagawing accomplishment? Meron naman. Yun nga, pag nanakaw, pag wawaldas, mag-travel, at bumuka ka magpalamig ng pepe sa dahig. Diba? Lintik talaga ang lala. Tapos pag nakita mo yung comment ng mga didili sa kanya, yan dapat ka talagang maging presidente. Mapapamura ka talaga sa mga sumusuporta dito, mga bungol eh. Wala nga ginawa, wala nga tinrabaho. As in, trabahong literal sa gobyerno sa mga kababayan natin. Tapos, yan daw dapat maging presidente. Diyos ko po! Kain do. Kasi unity team kaming tumakbo eh.
So, kailangan pagkatapos ng termino niya, merong accomplishments yung DepEd. So, ganun yung mindset ko. Mindset lang. Hanggang mindset ka lang. Hanggang mindset lang si Sarah. Diyos ko po. Hanggang mindset lang. Noon. Nagawa mo ba? Tanong. Wala. So, Di ba? Oh, ganun lang. Talagang kailangan lang nilang ibida si Enday. Oh. kung mga napapansin mo, VP, na parang teka, hindi na nagpapatawag ng cabinet meeting. Ano hindi nagpapatawag ng cabinet? Siya pa tong tanga. Diyos ko. Tapos walang directions na binibigay sa inyo. Kayo lang yung sarili nyong effort, yung Alam nyo mga kaiksena, hindi naman kasi ako yung gobyerno eh. 'Di ba? Hindi ako. Pero alam nyo sa tingin ko, pag sinagot to ng gobyerno o ni PBBM, mapapahiya to, promise. One time, big time lang. Pag ito pinatulan ni Attorney Claire, yung sinasabi niyang walang direksyon, walang kahit anong utos, mapapahiya to. Feeling ko, iyak tawa yan si Sara. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos ayaw hanggat maari talaga eh. Kung kaya talagang wag masagad, hindi talaga para pumatol eh. Tingin ko lang. Sigurado ako alam ni Sara yon, kaya ganyan niyang gumalaw. Yung todo pa rin siya gawa ng kasinungalingan. Kasi alam niya na hindi siya babarahin o aanuin ni PBBM eh. Kung ginagawa ninyo bawat ahensya ng gobyerno. Dumating ba sa punto na kinall out mo siya, personal, tinawagan mo siya? Ano yung mga ginawa mong way para ma-communicate sa kanya yung nakikita mong mali? Hindi ko siya sinabihan kung ano. Kita nyo na mga kaiksena, mayroon siyang sinasabing mga ganyang problema at chuchuchu na walang direksyon. Ngayon, kung matino kang punyeta ka bilang isang vice president at secretary ng DepEd, di dapat gumawa ka ng paraan, di ba? Kinall out mo. Di ba dapat kinontak mo kasi okay pa naman kayo nun eh. Pero dahil nga kasi may sarili kang mundo, di ba? Na meron ka ng pinagkakaatupagang paggastos ng perang confidential funds at kung anek-anek pa, kaya hindi mo na nagawa kasi, di ba mga kaiksena? Kung para sa bayan nga yan, gagawin mo yon. Kaso hindi mo ginawa. Bakit? Malamang kasi, nagsisinungaling nga kasi yan. Di ba? Ano ang dapat gawin. Kasi kapag nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ka sa mga tao piliin niyo ako para maging pangulo. So ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Ay, hindi. Iba pala talaga yung utak ni Sara eh. 'Di ba? Kung halimbawa, sabihin na natin, ako, tatakbong pangulo. Alam ko yung mga gusto kong gawin. Gusto kong gawing pagbabago sa Pilipinas, kunyari Pero, hindi ko siya alam kung paano ang proseso kasi nga, ngayon lang ako magiging pangulo. 'Di ba? Although si PBBM, may alam yan. At galing na yan sa local. Pero kung pagpapalagay nyo lang mga kaiksena, kahit sabihin mong mayor ka, congressman ka, senador ka, iba pa rin yung posisyon ng pangulo. Kanya-kanya yan Branches yan mga kaiksena. At hindi ibig sabihin na pag sinabi mong pag naging presidente ka na kagad, automatic magagawa mo na ang lahat. Boba! May proseso. Boom! Ano mo, agad-agad gusto mo. Gawin mo yung gusto mo nang wala kang pag-aalinlangan, di ka nag-iisip. Bibira ka ng kung anong batas, magbibira ka ng executive order, ano-anong ganyan. Nang wala ka man lang inaaral na kung ano magiging epekto nito, maganda o pangit. Ang pangit din ang ugali mo talaga Tama ba ako mga kaiksen? Ang galing ko, no?
Binuwat yung bangko. Hindi, di ba? Agree kayo sa sinasabi ko? Ha? Oh. Kakalokan to. Pisti. Oh. Ang alam niya yata kasi pag upo mo, magnanakaw ka kagad. Yun ang kagad yung ano niya. Aray ko. Di ba? Tatay mo 3 to 6 months wala nang corruption, wala nang corruption. Nagawa ba? Hindi, wala din. Oh. Tuloy tayo. Tsaka pangalawa, paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Oh. Judgmental pala to eh. Diba? Oh, Diyos ko. Sara talaga ang hina ng utak. Hindi porket naging presidente ka, lahat ng gusto mo, agad-agad magagawa mo. Meron ka nga kukuning economic advisor. Kagaya ng tatay mo, economic advisor ang kinuha, drug lord. Aray ko. Hayop na yung tatay mo eh, no? Ang galing din ng mga economic advisor eh. Ha? Bakit? Drug lord eh. Di ba? Diyos ko. Kasi vice president ako eh. Presidente siya eh. Diba? O yan din. Sige, puntahan natin sa gender. Babae ako eh. Lalaki siya eh. O, so ano naman? Ano problema sa babae o lalaki? So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Department of Education. Tinutukan daw. Teacher Celine, tinutukan pala yung Department of Education eh. Huwag mong inaano si Sarah. Pusit ang putik na yan. Masasabi ko na hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education, sinabi namin sa kanya in a meeting, recorded meeting, nandyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Recorded pala eh. O, di recorded. Di ba? Oh. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC, ng Department of Education, kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Aray ko. Wait lang, ipo-forward ko to pagtapos nandito. Isa tanong, kasi may nakakatawa talaga tong sagot eh. Hinahanap ko lang. Sagutin muna natin. So, dun pa lang sabit ka na naman, Sarah. So, bakit yung mas mababa sa'yo, yung pinagsasalita mo, ba't hindi ikaw? Diba? Diba nakuha nyo mga ka-eksena? Ako talaga, hindi talaga ako naniniwala, napakaraming kwento talaga ni Sarah dito. Ang daming gawang-gawa kwento talaga. Bakit ikaw? Ba't inutos mo pa? Kung nasa meeting kayo, bakit inutos mo pa? 'Di ba? Oh. At kung talagang may nakikialam talagang mga congressman dyan sa sinasabi mo, sana isiniwalat mo na kagad yan para talaga malaman ng tao noon pa. Eh kung hindi talaga to gaga, dapat sinabi mo yan noon. Department of Education, kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Oh, di ba? Ng Department of Education, kasi comment ng USEC, ng Department of Education, kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya, parang, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? Oh, that's another, di ba? Oh. Wala talaga. Problem. Sinabihan ka na nga eh. Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na
Uy, patigil nyo yan. Sabihan nyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage ng bansa. Wala. He brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Nung campaign, nakita mo na ba kung may nakita ka bang tendencies sa kanya na magiging ganito siya? Ano? You know? Ano daw? Ano daw? May narinig kayo, tinan nyo Nakita mo na ba kung may nakita ka bang tendencies sa kanya na magiging ganito siya? Ano? You know? May script talaga ang hayop po. Ano ba? Parang ang dinig ko. Hindi kasama yan sa script eh. Aray ko. Narinig nyo mga kaiksena? Ulitin ko Tinanong ni wala daw sa script, di ba? Tang ina mo. Aray ko. Huli. Ngayon, nakita na ba ng iba to? Huli mga kaiksena Nakita mo na ba kung may nakita ka bang tendencies sa kanya na magiging ganito siya? Ano? You know? Huli ka, balbo. Aray ko. Wala ka. Tapos maniniwala kayo, naka-script. Wow, bigat mga pre. Yan si Sarah. Walang utak. Boba. Wala sa script mga kaiksena. Kaya lahat ng mga pinagsasabi niyan, possible 10% o 90. 90 to 10%. 90% kwento. 10% lang ang totoo. Wala daw sa script. Grabe. Isa pa mga kaiksena. Ako ngayon ko lang naman kasi nireactionan to eh. Nakita mo na ba kung may nakita ka bang tendencies sa kanya na magiging ganito siya? Ano? You know? Wala yan sa script eh, no? Oh, nako po. Sige. Sige. Oh, ngayon, magagawa ngayon siya ng kwento. Magagawa ngayon siya ng eksena. 'Di ba? Oh. Bago may tuloy yan, huli ka na, bistado ka na, booking ka ng hindot ka. Medyo humaba. Kada na lang, puputol-putulin na lang natin to, hahati-hatiin natin. Okay? Yung mga naging dyan. So ngayon, lilipat tayo mga kaiksena. Ha? Ganyan muna tayo, tsatsani-tsaniin natin yan. Okay? So mga kaiksena, talon muna tayo dito sa nangyaring ICC confirmation of charges trial. Okay? So sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo at huwag kalimutan mga kaiksena na sumagot sa ating live survey o poll. Okay? So halika na, type action na. Lipat muna tayo at masyadong maraming oras na kain ni Sayad. Alright. So mga kaiksena, magkakaroon din tayo ng mga topic patungkol dyan sa ICC kay Digong ng paunti-unti kasi hindi natin pwedeng i-content ng ang haba niyan di ba? Tony Gepiana, maraming salamat pa. Birthday mo kahapon? Ay, hindi ako nakapag-live kahapon, sayang. Happy birthday Tony Gepiana at grabe. Enjoy your day at sana ikaw ay nasa malusog at malakas na pangangatawan at syempre masaya at naging mas masaya sa araw ng birthday mo. Happy birthday belated.
Pakibati naman. Thank you so much. Okay. So, punta natin mga kaisena mga nangyari na naging kaganapan doon sa unang salbo ng kanilang confirmation of charges dyan sa ICC. Okay, ni Digong, kung saan di siya umattend. So, meron tayong iba't ibang pag-uusapan tungkol dyan. Wait lang usog ko lang. Medyo malabo si Tita Mel. Lilinawan na natin. Okay? Yan. Okay na. Parang malabo pa rin. Ito na. Meron kasi ako mga kaiksena na tatlong concern bukod sa super fake news ni Kopman. Kanino pa bang mamamana si Kopman? Di sa amo niya, di ba? Sino pa? Di si Sara, si Duterteng karton. Fake news Ito, pakita ko sa inyo maya-maya, pero dito muna tayo kay Tita Mel. Tita mo yan, direct. Try lang. Yan, gumugulong ang ikalawang araw ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nauna niyan, ipinakita kahapon ng ICC prosecution team ang testimonya ng ilang testigo, pati mga naging panayam kay Duterte kung saan binanggit niya ang planong sugpuin ng mga krimen sa pamamagitan ng pagpatay. Sa pagdinig, isa-isa ring pinangalanan ang umano. Sunog na sunog si Kopman dito, pero yung mga DDS proud na proud kay Kopman doon sa last lines na sinabi ni Kopman na, Your Honors, I demand or I request you to bring home Mr. Duterte back to the Philippines and bring home Mr. Duterte, their Tatay Digong. May ganun-ganun si Kopman. Bilib na bilib yung mga DD shit, hindi nila alam na sunog si Digong kahapon. Noy kasabwat o co-perpetrators ni Duterte sa krimen nung siya'y mayor pa ng Davao City. So, Nagapiala, thank you ulit Nakatutok si Mariz Umali. Sa presentasyon ng prosekusyon sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court, inilatag ni senior trial lawyer Julia Nichols ang mga basehan ng unang count ng crimes against humanity of murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sakop nito ang 9 na insidente ng pagpatay sa pagitan ng 2013 at June 2016 nung panahon ng mayor pa ng Davao City si Duterte. Sa panahong ito, 19 ang pinatay, kabilang ang 3 bata. Mr. Duterte embraced criminality from the beginning of his career. He knew his conduct at its core was criminal. And not only did Mr. Duterte clearly intend his criminality, he openly bragged about it. Bahagi ito ng pagkumbinse ng prosekusyon sa Pretrial Chamber 1 na may sapat na ebidensya para masabing may substantial grounds para maniwalang ginawa ni Duterte ang mga ibinibintang na krimen para ito ay malitis. Kabilang sa ipinresenta ng prosekusyon ang mga direct quote o testimonya ng ilang miyembro umano ng Davao Death Squad na nagsabing malinaw daw ang utos sa kanila ni Duterte noon, ang pumatay sa mga drug pusher, snatchers at mga hold-upper. This is what the witness recalls of the meeting. Quote, he, Duterte, told us that your job here in the city would be to kill the drug pushers, the snatchers, and the hold-uppers. That's what our job is going to be, end quote. And in private, with his paid killers, Mr. Duterte didn't say anything about self-defense. He then provided these death squad members with guns and ammunition, but this witness with direct knowledge stated, quote, he's like planting of evidence. It is necessary, and he is Duterte. He called it necessary evil. Ang kapalit nito, gantimpalang pera. One witness stated, every kill, the first reward money, to my recall, it was $10,000 per kill. Nako. End quote. 10,000 lang ang halaga ng buhay. Wow, ang lupit mo. Di ko nga. Ipinresenta rin sa pagdinig ang umano'y mga co-perpetrators ni Duterte sa paggawa ng krimen noong panahong ito. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. I'll talk about just a few of them now, just to introduce them.
First, if we go to the slide, thank you. Ronald Bato de la Rosa. Ronald Bato. Bato de la Rosa. How about Bongo? Bago? Who was a chief of the Davao City Police Office, or DCPO, from 2012 to 2013. Next, Vicente Danao, another police chief. Hindi ko narinig si ano? Vicente Danao, Danao? another police chief in Davao during the period. Next, Christopher Bongo. Bongo. Mr. Duterte. Kala ko, James Bong. Bongo pala, Bongo. Iyak na naman si Bongo niyan. Oy! Nako, mag-iingat kayo ha. Bakit? Yung mga... Ako, pagka kasi may sunog, nandyan si Bongo eh. Baka nag-aabang na yan. Duterte's aide, special assistant, an important advisor from 1998 to 2016 for the Davao period, and then continued later in the presidency. Mr. Dante Guiaran, regional director of the National Bureau of Investigation. And finally, Vitaliano Aguirre, who is a lawyer for Mr. Duterte and for some of the DDS members during the mayoral period. Sa presentasyon, ipinakita rin ang isang lumang larawan kung saan armado ng isang assault rifle si Duterte, kasama si Nooy PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa at dating Customs... Kaya pala bata pa lang, nang mamulat tayo kay Bato, kalbo na kasi tinan mo. Going north na siya. Kaya nagkalbo na lang. Now we know. Old picture siya, no? Bata pa na Digong dyan, no? 'Di ba? So ilang taon lang si Beto o Bato. 'Di ba? Going north pala siya. Commissioner Isidro La Peña. Sa isang punto, nabanggit din si Vice President Sara Duterte, anak ng dating Pangulo. Nang tanungin ang isang witness kung narinig niya mismong iniutos ng dating Pangulo ang mga pagpatay. Where a witness is asked, now did you ever hear Sarah, this is Sara Duterte, give any instructions for killings to take place? Witness, personally no. Interviewer, okay. Witness, but the father, of course, many times. Ipinakita rin sa pagdinig ang CCTV footage ng umano'y insidente ng pagpatay na iniuugnay sa kampanya kontra droga sa Agdao Market sa Davao City, kung saan 3 miyembro ng DDS ang bumaril sa 3 magnanakaw noong 2013. Pinanood pa raw ito mismo ni Duterte. This triple murder was filmed. Mayor Duterte watched it himself. You can see the perpetrators committing the crime. Yet, Mr. Duterte, the former prosecutor, Mr. Tough on Crime, could not get this triple murder committed in a market in broad daylight with multiple eyewitnesses solved? Of course not. Wait lang. Melmar. Lol, ito pala si Freddy. Akala ko si Freddy ng horror movie. Okay, sa naman kay Joey, hindi naliligo, tsaka kay Maharlika, pasmadong bunganga. Diba? Kahit pang mag-horror ako. Aray ko! Diba? Papasok, yun lang yung comment mo. Ano ba yan? Baduy? Tuloy natin. Because it was his murder. Bilang panghuling bahagi ng presentasyon, ipinalabas din ng prosekusyon ang ilang video clips ni Duterte sa ilang interview kung saan lantaran niyang binanggit ang planong pagsugpo sa kriminalidad sa pamamagitan ng pagpatay. Nung presidente ako, magtago na kayo. Yung 1,000 nan, it would reach 50,000. I would kill all you making the life of the Filipino miserable. Patayin ko talaga kayo. Corruption has to stop. Ulul, anong corruption has to stop? Ikaw mismo ang corrupt, hindot ka.
dyan sa DPWH. Madami man dyan magkurap. Pero hindi ko man, I want not to, madami dyan mga ghost project, mga ghosting dyan, marami dyan. Ako, magsasabi ko talaga sa inyo, madami matanggal dyan sa DPWH, madami kurap. Wala namang ginawa, tang ina mo, Digong. Diba? Ang sasabi mo dyan, lukon-lukon to. Criminality has to stop. Either makuha ko ang gusto ko or you perish. Magprangkahan na lang tayo. Anong ibig sabihin yan? Patayan yan. That's the man before you for this hearing. Even if he's not in court today, he repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. He won the election, became president on 30 June 2016, and did exactly as he said he would. He murdered thousands of people by taking the DeVal model nationwide. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras. Hindi nagtatapos pa yan dyan, mga kaiksena. Eto na. Ipapakita natin ngayon, mga kaiksena, ipakita natin yung video kung saan sunog. Sino? Si Kaufman. Aray ko! Alam nyo kasi, ito magbibigay lang ako ng konting mga naobserbahan ko at napanood ko sa naging nanonood lang ako kahapon, di ako makapag-live kasi maingay. Tsaka nag-aalaga ng baby ba. Hirap makapokus din. Doon sa nangyaring kahapon sa ICC. Ano meron, direct? Huling-huli talaga, mga kaiksena, si Kaufman na ang naging atake ni Kaufman, drama. Ano nyo? Napansin nyo ba, mga kaiksena? Dinadaan ni Kaufman ang laban niya gamit yung taong bayan, yung appeal to the people, yung mga bobon DDS. Yun ang kanyang ginagamit na style. Tandaan natin, mga kaiksena, ang kailangan depensahan ni Kaufman ay yung mga binibigay at pinapakitang ebidensya o mismong akusasyon sa kay Digong nung mga nabiktima o nung nagsasabing si Digong ang mamatay tao. Hindi ba? Kitang-kita kasi ito pa. Nag-fake news siya, mga kaiksena, tungkol sa crime rate ng bansa. Ito. Papakita ko sa inyo kung gaano ka-fake news yan. Saan na yan? Pakita mo na, direct. Ito na nga. Wait lang. Yan. Napanood nyo to? Di ko talaga akalain na foreigner ka, tapos ang kukunin mong source mo, yung fake news pa. Sige, play natin, direct. Ito sabi ni Kaufman. And with or without Duterte... Wait lang. Tapos, isa pa sa ginamit ni Kaufman ay pamumulitika, hindi pagsagot sa ginawang mga krimen ni Digong. Gamit niya pamumulitika, kesyo pinopolitika si Digong, yung pamilya niya, na kesyo gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Paano madadama yung presidente dito? Diba? Nak ng kubetang basag, bobo pala nito ni Kaufman, And with or without Duterte, so we argue, the death rate would have kept on rising. Gusto niyang palabasin, mga kaiksena pa, na sa Davao daw, safest city. Safest city sa Philippines at one of the safest cities in the world. Ulul mo! Diyos ko, tumigil ka. Sinungaling niyo talaga. Attorney Pahid Paldoman. Diba? Okay, tuloy. Indeed, as we will prove with statistics and reports,
the death rate flowing from narcotics-related crime actually increased after... Wow, may diin pa si Kopman. Increase! May ganun pa siya, oh. Kopman, ito ka, oh. Fake news ka pala, eh. Okay, mamaya, sunugin natin yan. Prove with statistics and reports the death rate flowing from narcotics-related crime actually increased after Rodrigo Duterte left power. The Philippine National Police reports that the index crime rate across the country has dropped by about 62% since... Bumaba pala, eh. Akala ko ba tumaas, Kopman? Ina mo naman talaga to. Niloloko mo naman kami. Buti ka pa alam mo, kami nandito sa Pilipinas, hindi. DDS na ang galawan mo, Kopman, ah. Diba? Naging issue na to dati. Pakalat nga ng mga DDS yan, eh. Tumaas ang kaso, puro patayan. Pero pag tinignan mo sa numero, bumaba. Ang alam kong mataas sa Davao. Kaya lang, dinudoktor. Kaya nagalit si General Torre. Aray ko. Ay, di ba mga kaiksena? Naalala nyo? Oh. Ito yung hindi matanggap na mga didilis. Kesyo daw, hindi, taas na. Yan ang kinalat nila, mataas ang crime rate. Lumabas na naman yung numero. O, di pahiya. Tapos ngayon, nung nagkabukingan, sa Davao, nag-e-edit ng crime rate. Lalo na malala pagdating sa pangmomolestya at rape. Diba? Ay nako, may pa increase ka pang ganun. Sinilasing kita, Kopman, eh. Oh, okay. Actually increased after Rodrigo Duterte left power. The Philippine National Police reports that the index crime rate... Tingnan nyo mabuti yung data, yung date noong taon ni si Digong at date ni Pangulong Bongbong Marcos dito, ha? Oh. Rate across the country has dropped by about 62% since July 2022. Oh. In a statement on Tuesday, October 29, the PNP... Ayan, mga kaiksena, oh. Oh. Oh, tingnan nyo mabuti. Same month, same date, pero syempre yung year magkaiba. Yan, oh. Sino mas mataas? Aray ko. It's increase, sabi ni Kopman. Kopman, tangina Mills. Alam mo kung sa'yo, Kopman, paldo ka na, eh, no? Mag-asawa ka pa ng Pilipina, tapos dito ka tumira. Doon ka sa Davao tumira para sama-sama kayo doon. Kumita ka para dito. Wala niya. Nabindisyon na yata si Kopman bilang DDS. Hindi kasi, tawag dito, anong nangyari kasing atake ni Kopman dun sa hearing o sa trial, puro, sablay. Ang binabato niya palagi, yung parang dating niya ang ataking emosyonal para magmukhang magaling siya sa mga DDS. Pero sunog na sunog siya kapag inilalabas na yung mga ebidensya dun sa kabila, wala na, nagdadrama na lang si Kopman. Oh, Diyos ko, nakakaloka, oh. PNP says they recorded a decrease of 61.87% in total crime index, with more than 80,000 reported incidents from July 1, 2022 to July 28, 2024. This figure is lower compared to over 200,000 crime incidents reported in the same period from 2016 to 2018. According to police data, crimes against persons, including murder, homicide, physical injuries, and rape, decreased by about 56%. The PNP notes that they have recorded a reduction of about 12,000 in murder cases, more than 2,000 in homicides and rape incidents, as well as a decrease of about 35,000 cases of physical injuries. The police also says that there has been a decrease of about 67% in crimes against property, such as robbery, theft, and carnapping. Furthermore, the police reports a 27% increase in crime clearance efficiency and a 10% increase in crime solution efficiency. The police force also reports that their anti-drug campaign yielded 35.6 billion pesos worth of illegal drugs seized that led to the apprehension of over 122,000 individuals for drug-related offenses.
According to the police, these accomplishments highlight the effectiveness of their strategies to combat illegal drug trade. The police says they will continue to implement a balanced approach to law enforcement to protect human rights, adding that their priority is public safety while ensuring that the dignity of every individual is respected and upheld. Boom! Sunog si Kopman, 'di ba? Paano na mga didilis? Kita-kita na lang kayo ng tatay niyo saan? Sa Davao kapag inuwi na ritong alin, abo. Mga ugali nyo kasi kaya nagkakandaleche-leche kayo eh. Kaya magulo Pilipinas dahil sa inyo mga hindut kayo eh. Maliwanag. Tuloy tayo mga kaiksena. Saan pa direct? Wait lang, kalma lang kayo. May ilalabas pa tayo. Wait lang ha. Ito pa isa. Ito naman, picture to picture. Yan. Basta talaga DDS ganito mga kaiksena. Paano ganito direct? Ano ibig sabihin na naman? Ganito, wait lang ha. Kuha lang tayo ng ano. Yan. So mga kaiksena, meron akong pinapakita sa harapan nyo na isang eto friend ko pa yung nag-post nito. Friend ko. Yan. Okay? Makinig kayo mga DD shit mabuti ha. Dito sa papakita ko at sasabihin ko ano meron diyan. So mga kaiksena, sabi dito sa post ng ABS-CBN, masaya si Shera Escudero sa kahinatnan ng unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating matandang karton malapit ng Mategi na si Digong sa ICC. So, di nakalagay yung picture niya. Hindi ko na napapakita kung sinong friend to Ngayon, ang comment ng isang didilis, justice or just it. Boom! Diba? So, dito, napakaganda ng argumento. Napakaganda talaga. Justice or tit. Ngayon, sinasabi ng mga DDS na palibasa, tawag dito, hindi kayo takot mabiktima ng adik. Mga ganun-ganun nila kaya pinoprotektahan daw yung mga adik. Eto nga hindi nga adik yung kapatid Napatay nga Ngayon, ibalik mo sa kanila. Halimbawa, ikaw yung nasa sitwasyon nito. I-idolize mo pa kaya si Digong? Di ba hindi? Malamang sa malamang, kung halimbawang ikaw ay DDS at isa ka sa namatayan, sa tingin mo ba DDS ka pa rin? Baka malamang isa ka sa nangungunang isuka si Digong. Boom! Yan ang problema sa mga kababayan natin. Tayo, hindi naman tayo, tawag dito, ano ba ang salitain sa Tagalog? Hindi kagaya nung nangyari kay Kibuloy, di ba? Yung mga napagsamantalahan ni Kibuloy, binabash pa. Imbis na, anong tawag doon? Nakalimutan ko, yung help me. May tawag doon yung victim blaming ba yun? Tama ba? So, ginaganon pa. Yan ang problema sa mga DD-shit, mga kaiksen Tingnan nyo kung gaano ka-simple lang. 'Di ba? Ang sinabi, masaya yung kaanak ng biktima sa unang araw. Tapos ang sagot, justice? O just it? Ito pa kasunod. Wala lang akong picture Karamihan sa mga DD-shit nagagalit sa mga witnesses at family victim ng AJK ni Digong. Kesyo, saan galing daw ang pera? Buwis daw ba yan ng taong bayan? Hindi pa nga minsan direkta na kagad Buwis daw ng gobyerno ang gamit ng mga yan papunta ng dahig. Ganong kabulok ang utak ng mga DDS. 'Di ba? Mismong sinabi nilang lahat at hindi ho yan na tawag dito malinaw na sinusuporta. Hindi, as in, kumbaga, hindi siya shoulder ng gobyerno yung kanilang pamasahe dyan.
meron silang grupo. No? So maliwanag mga kaiksena na hindi tax ng bayan ang gamit nila para makapunta dyan sa International Court. Ganon sila kabobong mga DDS. Eto na lang kaya, makinig kang mabuti, DDS ka. Magkano bayad ni Kopman dyan sa ginagawang sa kaso ni Digong? Magkano ang perang nasa salin ni Sara, ni Digong, ni Pulong, at lahat ng mga politikong pamilya nila? Hindi ba? Kung titignan mo, kulang na kulang sa laki ng binabayad kay Kopman. Ang tanong, saan galing ang pinambabayad ng mga Duterte kay Kopman? At saan galing ang pera na ginagamit nila kada pupunta dyan at nagtatagal ng linggo, buwan, at kung mamalasin pa, 2 buwan, 3 buwan, 'di ba? Actually, parang 2 buwan yata ay matagal ni Sara ba? Napansin nyo ba 'yon, mga DDS? O talagang wala na kayong lunas? Di ba? Isipin nyo, ang kine-question ng mga DDS ay yung pinamasahe, allowance ng mga nabiktima. Kung para sa katotohanan at para sa pagiging makabayan, ang mga sinasabi ng mga didilis at mismong amo nila, 'di ba? Biktima 'to eh. Pilipino rin sila. Compare mo doon sa pinagtatanggol nyo na isang matandang mamamatay tao. 'Di ba? Akala ko ba si Sara para sa Pilipino? Sabi niya, hindi niya titignan ang tatay niya bilang tatay, kumbaga bilang isang Pilipino o kababayan daw. Kaya siya nagpunta ng dahig at nagpupunta ng dahig. Paano ngayon to, Sara? Binoto ka ng Pilipino at ikaw ay dapat magsilbi sa bawat Pilipino. Paano ngayon bilang babae, itong mga nabiktima ng tatay mo, 'di ba? So ano ang mas magiging matimbang sa'yo? At lalo na ikaw ay nasa posisyon bilang Vice President. Meron ba tayong narinig? Hindi ba dapat nga mas maganda, tawag ito hanggat maaari, pwedeng mag-inhibit or hindi ka na nga mag-comment, pero hindi eh. Pinapakita mo pa talaga ang paglulustay mo ng pera ng taong bayan gamit ang pagpunta ng mga security mo, ng kung ano-ano mong mga kasama dyan, para lamang sa tatay mo ka mo na tinitignan mo na lang bilang isang Pilipino o kababayan. What the heck? 'Di ba? So paano ngayon yan? Sino ngayon ang dapat tanungin? Saan galing ang pondo na pinambabayad kay Kopman at lahat ng gastusin ng mga nagpupunta dyan sa dahig? Ito ano lang, tatanong lang. Ngayon, may mga ilang vlogger sa dahig. Andyan sila Panelo, yung mga tropa ni Digong, nandyan. Sino kaya nagbayad nung pamasahe nila? Kasi ako, prangkahan. Kung hindi naman talaga tayo, hindi kita pag-aaksayan ng oras. 'Di ba? Alam mo yun, hindi sabihin, kung hindi naman talaga tayo magkaibigan, bukod sa makamag-anak, kung ba malapit tayo, kung hindi tayo malapit, hindi ako para magpakatanga na, di ba? Sila Panelo, sa tingin mo kaya, itsura ng mga yun, buraot, di syempre, papalibre yun. Saan galing pondo? Yan ang mga DDS, mga kaiksena. Yan ang, ano sagot nyo, mga DDS? Sige, sagutin nyo nga. Naisip nyo ba yon? Saan ang gagaling ang pera? Di hindi.